umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Thursday morning sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan, ang topic po natin ngayong araw na ito is napakaganda. God's forever love. We're gonna talk about God's forever love. Kahapon pinag-usapan natin yung atonement, no? Ano ba yung compelling reason? Ano yung dahilan? Bakit pinadala niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating lahat? Para tayo maligtas. Simple lang. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ba't meron tayong kinakanta noong una, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Yun ang dahilan. Simpleng-simple. Love. And the love of God is forever. Kaya we are so blessed by the Lord kasi yung pagmamahal sa atin ng Panginoon Diyos walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, pagka tayo napapangakuan ng pagmamahal, hindi natin masisigurong yan pagmamahal na pangmatagalan. Especially marami nang nadala sa buhay na pangakuan na mamahalin habang buhay hanggang pagtanda magkasama, sasamahan, aalagaan, pero at the end, tumagal lang na ilang taon nawala na yung love. Pero itong good news, pag minahal ka ni Jesus, eternal yun. Forever yun at sasabihin ko sa inyo, kahit pa noong tayo ay makasalanan pa, minahal na tayo, mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Basahin natin yung biblical foundation. Simple lang itong biblical foundation natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now abide faith, hope, love, these three. But the greatest of this is love. And now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. Ang ganda no sinabi ng Bible na yun, ano? At ngayon ay nananatili ang tatlong ito. Sabi niya, nananatili ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Alam niyo yung 1 Corinthians, yung book of 1 Corinthians chapter 30 na yan. Kung nagagasgas na uubos lang yan, ubos na yan. Sa lahat ng kasalan, sa lahat ng wedding, yan ang laging binabanggit, yan ang laging binabasa. 1 Corinthians chapter 13 is probably the most widely quoted passage in the world on the subject of love. Pag pag-ibig na pinag-uusapan, marami na memorize na yan. Yung 1 Corinthians chapter 13 na yan. Love is kind, love is patient. Yan yung 1 Corinthians 13 na yan, mga kapatid. Pero let's go deeper to that. Yes, it talks about love, pero palalimin natin ng kaunti. Para naman medyo maganda yung foundation natin pagdating dito sa verse na ito. Alam natin ang pagmamahal ay mapagpasensya, ang pagmamahal ay pagtitiis, mapagtiis, mapangunawa. Oo, nandoon na tayo eh. That's the ingredients of love. Yan ang bunga ng pagmamahal. Pero palalimin natin ng konti kasi pag-usapan natin yung pagmamahal ng Panginoon Diyos. Let's talk about the love of God kasi kahapon pinag-usapan natin yung atonement. May Old Testament tayo. Biro mo, nagkaroon ng Levitical law, ipinatupad ng Panginoon Diyos kung ano yung mga dapat gawin para tayo mapatawad sa kasalanan natin. And obviously, it is all about the love of God. Pero meron pang good things to come kasi yung Old Testament is the shadow of the good things to come. Ano yun? Ano yun? Up to the extent na yung sarili niyang bugtong na anak na kaisa-isang anak ibinigay niya as atonement for our sins. Yun ang pagmamahal. Yun ang pagmamahal. Okay, on a side note, hindi ito kasama sa pag-aaralan natin, pero on a side note, pagka kayo mag-aasawa, okay, ito sinasabi ko sa marriage counseling. Yung pre-marriage counseling na ginagawa ko bago ko ikasal.
Alam niyo ang pag-aasawa, hindi yan, sabi nila, ang pag-aasawa is two-way yan eh. Giving, receiving, yun ang pag-aalam nila. No, on a biblical note, mga kapatid, biblical perspective, getting married is dying to yourself. Kaya ang tanong ko sa kanila, handa ka na bang mamatay sa sarili mo? Totoo yun, mga kapatid. Hindi po biro ito. No? Because loving is giving. Ang pag-aasawa, nagbibigay ka na hindi ka nang hihingi ng kapalit. Kasi alam niyo ang context ng ang concept ng mga tao ganito. Mag-aasawa ako para mapunan yung bagay na wala sa akin. So that you can made me whole. Okay? And on the other way around, ganun din. Nag-aasawa sila para yung wala kay babae mapunan ng lalaki, yung wala kay lalaki mapunan ng babae, para anong nangyayari? Magpupunuan sila sa bawat. No! Only Jesus can satisfy, can suffice, can fill our life. E paano kung hindi ma-meet nung lalaki yung ina-expect mo, di bigo kayo? Kaya nangyayari, yung kulang, nagsama doon sa isang kulang, pag nagsama sila, kulang na kulang. Love is all about giving. Kaya nga ang sabi ng Bible, hindi ba? On a side note lang ito ha, binibigyan ko lang kayo ng konting context para sa mga mag-asawa. Submit. Love. Submit and love. Mag-submit ka. Ibigay mo yung submission mo. Mahalin mo, ibigay mo yung pagmamahal mo. Walang accept or walang ganun eh. So ibig sabihin, palalimin natin. Sabi ng verse 13 says, but now faith, hope, love, abide these three, but the greatest of this is love. Pag binasa natin yung verse na ito mga kapatid, we can recognize, makikita natin, that Jesus Christ demonstrated sacrificial love for us. Amen. How many of you believe that Jesus Christ demonstrated a sacrificial love for us? Why? Because He died for our sins. Yun ang love. Willing to sacrifice. Again, on a side note, sa mga mag-asawa pag natapakan na ang pride, hindi na ma-sacrifice ang pride, hindi na maganda ito. Ayawan na. Kaya nga sabi ko, if you are going to marry a person, are you willing to die for yourself? Ibig ko sabihin, willing ka ba na talikuran, tapakan, itapon ang pride, mamatay sa sarili mo dahil magmamahal ka? Jesus Christ demonstrated a sacrificial love. Piruin mo, walang kasalanan si Jesus Christ. Without blemish. He is perfect. He is without sin. But He died for us. He made Himself a sin for us. Making possible our forgiveness, making possible restoring us to fellowship with the Father. Yun ang pagmamahal. Yun ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal hindi nanghihingi ng kapalit, kundi patuloy na nagbibigay. At pag naramdaman ng kapwa mo na yung pagbibigay mo na yan, pagbibigay mo ng pangunawa, pagbibigay mo ng pagmamahal, pagbibigay mo ng kapatawaran sa kapwa mo, babalik sa iyo yan, kapatid. At ano nangyayari? Love overflows. Because so many people, they fail to realize that Christ's love goes even beyond the cross. Akala nila ganito, yung pagmamahal ni Jesus Christ tapos na dun sa cross ng Kalbaryo. Many people believe that the love of God, the love of Christ has already ended, has been ended at the cross. Hindi. It goes even beyond the cross. Sa likod ng cross na yon, pagkatapos ng cross na yon, mga kapatid, there is always the love of God. Yung pagmamahal ng Diyos, ganun. Kaya anong tinuturo sa atin ito? Kailangan yung love natin sets no boundaries. Hindi lang natin minamahal ang tao dahil sa kaya niyang ibigay. Hindi natin minamahal ang tao dahil sa yung kakayanan niya sa buhay o kung sino man siya. No, pag sinabi mong mahal ko ito, no matter what happens sa mag-asawa,
Hindi ba meron kayong yung vows, yung marriage vows ninyo, yung I do's ninyo? It goes beyond the ceremonial of marriage. It goes beyond that. It goes beyond the vows. Kaya pag ang foundation ng pagmamahalan ng mag-asawa na kay Jesus, ang love napakalaki. Pag ang foundation ng pagkakaibigan is si Jesus Christ, walang pwedeng manira. Napakalaki ng pangunawa dahil nagpapagharian tayo ng pagmamahal. Everything we do, everything that we do not do, everything we face, everything we do not face, is always touched by the continuing love of Jesus Christ. Everything about us, mga kapatid, is founded by the love of Jesus Christ. Why? Because God, who is love, created us in His image. Kinreate tayo ng Panginoon Diyos. God is love. Hindi lang ang Diyos ay mapagmahal, kundi ang Diyos ay pagmamahal. Ang Diyos natin ay pag-ibig. Hindi lang mabait siya for a reason, but yun talaga siya. Mapagmahal talaga siyang tao. Like any one of us here, some of us here, hindi lang, let's say sabihin natin si Sister Lilia Fran. Okay, some of her friends know her, pero masasabi siguro, alam mo yung kapatid na yan, alam mo, giver talaga yan o generous yan or ano yan forgiving talaga yung kapatid na yan. Not only that her character is forgiving, her character is generous, pero yun talaga siya. Hindi niya ginagawa yun to impress people. She's not doing it to get the attention of people, but yun talaga siya eh. Mabait talaga siya. May ganun talagang tao. Since ang Panginoon Diyos natin is pag-ibig, yun talaga ang Diyos. Our God is love. He is love, mga kapatid. Tingnan ninyo. 1 John chapter 4 verse 8. Tapos isama natin yung 16. Okay? He who does not love does not know God. For God is love. 16. 1 John chapter 4 verse 16. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Tagalogin natin para mas masarap nating yung para bang ninanamnam natin sa Tagalog. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ulitin ulit. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang taong mapagmahal, ang taong hindi mapagtanim ng galit, ang taong mapagpatawad, that no matter what those people did to him, to her, mahal natin sila. Minamahal natin. Bakit? Kasi ang Diyos nasa puso natin. Yung mga taong nagtatanim ng galit, kalimutan nyo yung galit sa puso ninyo. Ayaw ni Lord ng may natitira pang galit sa puso ninyo. Say amen to that. Kaya alam nyo, naiintindihan ko naman kayo eh. No, maintindihan naman natin ng mga kapatid natin. Oo, masakit may ginawa sa atin eh. Pero ang tanong, yung ginawa ba kay Jesus masakit o hindi? Yung ipako siya sa krus, halos mabutas na yung likod niya, halos mapunit na yung likod niya, yung katawan niya. Yung ginawa kay Jesus Christ, masakit o hindi? O ang tanong ko sa inyo, sinong mas matindi ang sakit na pinagdaanan? Si Jesus o yung ginawa sa iyo ng kapwa mo na yan? Pero in spite of those pain, in spite of those suffering, mahal tayo ni Lord. Mahal tayo ni Lord. Huwag mong aalisin sa puso ang pagmamahal. Pero on a side note, forgiveness should always be in our heart. Pero magkaiba ang forgiveness and reconciliation. Okay? Ituturo ko yan one day. Okay? Bigyan ko lang kayo na example, ganito yan, ano? Okay. Halimbawa, just to give you a logical example,
Marami na po ako mag-asawa na kina-counseling. Halimbawa ganito. Okay, yung mag-asawa binubugbog yung babae. Okay, yung lalaki binubugbog si babae pag nalalasing or pag nag-aaway, nagiging violent yung lalaki, violente siya, sinasaktan, binubugbog yung babae. And then, yung babae lalapit sa pastor, she will come to the pastor and say, Pastor, what should I do? Humihingi ng kapatawaran sa ginawa niya sa akin, patawarin mo. Forgive him. Forgive him. Patawarin mo siya. Pastor, kasi hindi. Sabi ni Lord, patawarin mo. Ang tao humingi ng tawad, patawarin mo. Paano yung pastor? Pag pinatawad ko po yan, di okay na kami. Baka saktan na naman niya ako kasi linggo-linggo po umiinom. At tuwing nalalasing po yan, nag-iiba ang pagkatao niya. Nagkakaroon ng sungay, lumalabas ang buntot, nagiging kulay pula. Nagiging demonyo siya. Sabi ni Lord, patawarin mo. Pero yung reconciliation, that's another thing. Anong ginagawa ko? Para malaman lang ninyo aking pagkapastor, anong ginagawa ko? Kailangan yung lalaki mag-undergo din sa counseling. Yung lalaki, kailangan ma-restore bago ko sila pagsamahin. Bakit? Kung mapatay yung babae. Paano kung mapatay yung babae? Hindi pa nare-restore yung lalaki. Hindi pa niya nakikilala si Jesus sa buhay niya. May restoration process yan na ginagawa. Hindi mo pwedeng pagsamahin pero yung forgiveness kailangan ibigay. Kailangan nating magpatawad. Pero tatanungin mo magsama ulit, I think wag muna. Wag muna. Kailangan muna nating i-restore. Kung mahal niya talaga yung asawa, dadaan siya sa restoration process. Dadaan siya sa counseling ng pastor. Aattend siya sa church. Pakikinig siya ng salita ng Diyos hanggang sa unti-unting baguhin ng Panginoon Diyos ang kanyang buhay. Baguhin ng Panginoon Diyos ang kanyang isip. And we trust in God. That God's love will prevail and because they love each other, they will endure whatever is necessary. Kung kailangan magbago ang lalaki, at the same time nare-restore din yung babae sa mapait na nakaraan niya na naranasan niya sa kanyang asawa. That's how we do it. Ang tawag doon, counseling process. Same thing sa magkaibigan. Same thing sa magkakamag-anak na nagkasira-sira. May restoration yan. Kaya forgiveness is another thing, but reconciliation is another thing. Iba yun. Magkaiba yun. Kailangan, because of love, through love, ma-restore ang bawat isa. At pagka yan parehong na-restore, pinagsama mo na ulit yan, mas malalim na ang pagmamahalan kasi na-realize. Nakuha po natin lahat. That is how we do it. Because God loves us, He gives us blessings, and let us share them. When we pray and we are told to wait, pag sinabi ni Lord na maghintay ka lang, maghintay ka lang. Pag nagpe-pray tayo, ayun, salamat kay Sister Quincy na nag-agree dun sa ating counseling process. Yes, tama po yan, Pastor Bong. Ilan sa inyo ang mag-agree? Yung tinatawag na counseling process na yan. That is what I do in couples na nagpapa-counseling sa inyong lingkod. Kailangan ma-restore pareho. Even sa magkaibigan, magkamag-anak, kailangan may restoration. At ang foundation niyan is Word of God. Kasi ang taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, obviously lumalabas ang buntot, lumalabas ang sungay, namumula kung minsan. May pangil pa nga, up to the worst. Ganyan na nangyayari, kaya patanggapin mo muna kay Lord. Bigyan mo muna ng foundational life as a Christian. Ayan, salamat kay Brother Alan Fernando, agree. O ayan ha, anytime. Available ang Pastor Bong sa mga counseling na ganyan. That's one of my advocacy as a pastor. So pag tayo minsan nagpe-pray tayo at sinabi ni Lord na maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Bakit tayo pinag-iintay ni Lord? Because He loves us. And He knows that we need time to grow. May tinuturo ang Panginoon Diyos sa atin. Kaya kung sometimes, many times, hindi pa binibigay ni Lord yung prayer natin kasi ginagamit ni Lord yung circumstances na yun para may matutunan ka kasi mahal ka ni Lord. Mahal ka niya. Ayaw niya nung spoiled brat ka. Ayaw ni Lord ng ganun na gusto ko ganito, bigay mo Lord. Pag ayaw mo, hindi ako papayag. No. Teka muna, ibababa kita. Just to teach you what? Humility.
And sometimes when the overwhelming choices before us make it hard to know which way is up, sometimes pag bumubuhos na yung mga pagpipilian, yung mga choices na overwhelm ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, Jesus Christ, our Lord, our Savior, He shows us our need para mag-depend tayo sa Kanyang guiding love. Gina-guide tayo ni Lord, ang tawag doon, guiding love. Kaya wag basta-basta magdidesisyon. Ipagkatiwala palagi sa Panginoon yan. His guiding love will always lead us. Jesus Christ demonstrated this kind of amazing love to Mary and Martha. Natatandaan ba ninyo? How many of us will agree with this? Nabasa ninyo yung storya ni Mary and Martha nung namatay yung kanilang kapatid na si Lazarus? John 11:6, so when he heard that he was sick, he then stayed 2 days longer in the place where he was. Abay, nagtagal pa ng 2 araw si Jesus Christ. Narinig niya nang may sakit si Lazarus, bakit nagpa-extend pa sa Airbnb? Bakit nagstay for 2 days? Jesus knew that Mary and Martha needed to grieve in order to grow. Na mas lalo silang titibay sa pananampalataya. Kaya siya nagstay. He allowed the pain of these sisters because He loved them. Same thing ng pagmamahal natin sa ating anak. Minsan, sa pagmamahal natin sa anak natin, hinahayaan natin silang madapa. Hinahayaan nating matuto sa buhay kasi mahal natin sila. Ang mga magulang na talagang nagmamahal sa kanilang anak, hindi mo pinadadali ang buhay. I remember my father once said to me, anak, sabi niya, huwag mong padadaliin ang buhay ng anak mo para hindi sila mahirapan. Hayaan mo silang mahirapan para maging madali sa kanila ang buhay. How many of you will agree to that? Sige nga, can I see an amen? Yung mga anak natin, may mga bata lumaki sa ayoko niyan, gusto ko hotdog. Ayoko ng gulay, gusto ko tosino, gusto ko longganisa, ayoko ng gulay, ayoko niya. Paglaki niyan, mahihirapan yan. Yung mga bata na hindi lumaki sa responsibilidad, hindi man lang marunong maghugas ng plato, hindi man lang matuto magligpit ng pinaghigaan, anong mangyayari paglaki? Mga magulang, alam ninyo ang consequence niyan. Pinadadali ninyo ang buhay ng anak ninyo, pagtanda niyan mahihirapan yan, hindi marunong magplantsa ng damit. Lahat ng pagkain, cup noodles. Lahat ng pagkain easy to cook kasi hindi mo tinuruan magluto, hindi mo tinuruan maghiwa ng mga pangsahog sa lutuin. He allows pain in our life so that we can grow. And those pain situations in life teaches us something that God loves us. Amen. O, ang dami nag-amen. Pag mahal ang anak, huwag bigay ng bigay. Huwag ibigay ang hilig. Hayaan mong matuto silang paghirapan, pagsikapan, pahalagahan ang bawat sentimo na pinaghihirapan natin mga magulang. Until we come to understand and believe at our deepest, our innermost level that God is love, we will struggle with trusting Him. We will struggle giving our life to Him. We will struggle obeying Him. Kailangan maunawaan natin ang pagmamahal ng Diyos. O sabi ni Quincy, aray ko po. Amen po, nakakaawa po sila. Paglaki nila, mangmang. Tandaan niyo mga magulang. Praise the Lord kung aabot pa kayo ng mga 97, mga 110, 105 na magagabayan niyo anak niyo. Paano kung halimbawang pauwiin tayo ni Lord ng napakaagang panahon? Paano sila? Paano sila makakatayo sa buhay? Until you understand the love of God, mahihirapan tayong magtiwala sa Panginoon. Mahihirapan tayong sumunod sa Panginoon Diyos ng buong puso. One of the keys to our spiritual growth as Christians is believing in God's love even when we cannot see it. O balikan natin ang magulang.
Ilan sa atin dito mga magulang na kahit hindi natin kinakausap ang anak natin, kahit hindi natin sila nakakasama, malayo man sila, pero yung support ninyo nandoon. Yung sinasabi niyo sa anak niyo, anak, kahit wala ako dyan, andito lang ang mama ha, andito lang ang daddy. Kahit na hindi tayo, may sarili ka ng buhay, anytime anak, pag may pangangailangan ka, nandito lang ang magulang mo, andito lang ang tatay mo. Same thing with us. Hindi man natin nakikita si Lord physically, but we know that He loves us. That while we are to live in faith, ito yung sinasabi ng verse na kahit nabubuhay tayo sa pananampalataya, nabubuhay tayo sa pag-asa ng Panginoon Diyos, pero ang pinaka-importante, mabuhay tayo sa paniniwalang mahal tayo ni Lord. Yun, kapatid. Yung faith natin, nandyan na yan. Yung pag-asa natin sa Panginoon, nandyan na yan. Pero the greatest of this is love. Because without making His love our ultimate dwelling, our ultimate principle, our ultimate faith in love, in life, we cannot fully live in faith and hope with God. Pag hindi natin lubos na naintindihan, naunawaan ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin, yung faith natin lalabnaw. Yung faith natin hihina. Yung hope natin mawawala. Pag hindi mo natutunan, ano ba talagang ibig sabihin ng God's love? Ano bang ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos sa buhay ko? Isa lang yun. God loves you no matter who you are. Tignan mo yung katabi mo. Kahit ganyan na itsura niyan, mahal ni Lord yan. Kahit ganyan na itsura, mahal ni Lord yan. And I will boldly say, love ako ni Lord. Type in the comment section, love ako ni Lord. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Love ako ni Lord. His love is my ultimate dwelling. His love is my ultimate foundation. His love is my ultimate faith. His love is my ultimate hope in life. Bakit ba tayo nagkakaroon ng pag-asa sa buhay? Kasi mahal ka ng Diyos. Bakit ka ba naniniwalang binago ni Lord ang buhay mo? Kasi mahal ka ng Diyos. Bakit kanya binibless araw-araw? Mahal ako ng Diyos. Kaya kung hindi ka minahal ng jowa mo, hayaan mo siya. Mahal ka ni Lord. At si Lord hindi ka iiwan. Type in the comment section, love ako ni Lord. O answered prayer ka na, kapatid. Answered prayer ka na. Because the love of God covers the multitude of your needs. The love of God covers the multitude of your desires in life. Love ako ni Lord. God loves me. Yan ang maganda dyan. Love ako. May sakit ka, nagaling ako. Bakit? Love ako ni Lord. Dami kong babayaran, sakit na ulo ko. Pero in Jesus' name, matatapos to bukas. Wow, grabe ha. Bakit naman? Love ako ni Lord. Yan ang faith. Pero pag nawala yung foundation na mahal ka ni Lord, yung faith mo hihina. Yung hope mo nawawala. Kaya ang sabi ng Bible, ano sabi sa atin ng Bible kanina? Di ba? Manatili tayo sa pananampalataya, sa pag-asa, sa pagmamahal. Pero ang pinakahigit sa lahat, yung pagmamahal. Yun ang ibig sabihin ng verse na yun. Doon nakapatong yung dalawa. Yung faith, yung hope sa love. O ngayon, deeper understanding na tayo, mga kapatid. Without making His love our ultimate foundation, our ultimate dwelling, we cannot fully live in faith, we cannot fully live in hope, and we should refuse to take a step or a breath without remaining so much sensitive. Ang sabi ng verse, but the greatest of this is our Father's love. O kaya yung mga nanghihina dyan, ngayong alam mo na mahal ka ni Lord. At ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin ang nagpapanatili ng kalakasan natin sa buhay.
Yung pagmamahal ni Lord ang nagbibigay sa atin ng lakas, ng pag-asa, ng kagalingan. Yung pagmamahal ni Lord ang nagpo-provide sa atin. Yung pagmamahal ni Lord ang nagiging inspirasyon natin araw-araw. God loves us. God loves you and me, mga kapatid. I hope and pray na lahat tayo, manindigan tayo. Let us all stand in the never-ending, unconditional love of God in our life. Ano mang mangyari sa buhay, hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit? Love ako ni Lord. Love ako ni Lord. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong. Bumabati na isang mapagpalang Thursday morning sa ating lahat. Lagi niyong tatandaan, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi mauubos. Kaya kung ang pagmamahal natin ay nakasandal, nakapatong, nakabase sa pagmamahal ng Panginoon Diyos, we become more loving and more loving person, child of God. At wag na wag kakalimutan, mga kapatid, because of His love, we are blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of the Lord. Ingat po kayo.